Hello mga stories. Hello mga stories. So, ano natin to? Ah, alam mo sa mga, ano natin, sa mga, may jowa na. Sana naman, ito, babasahin natin dito, okay? Ito, tungkol ito sa mga, ito is, nag-post siya sa lobby niya tungkol sa girlfriend niya. So, may nag-post dito, ito, papasahin ko. Ito, GF made me into an ATM machine. So, days ago, in my birthday, and my GF asked me some money to pay her K-pop accessories. Wow, K-pop accessories. Sino bang bias mo dito? Anyway, sige. From there, nag-crash out ako from all the bottle up feelings na experience ko sa kanya. Hindi siya nag-effort man lang na magka-ayos to agad. Instead, did a silent treatment on me. First, I felt respected lang. Birthday ko tapos nangungutang ng pera. May pera panggala with friends. Nakakalabas para mag-mall. Nakakaabot ng 10k sa merch niya. Ay graduating student pa to while ako on my feet. On my first work pa lang with below minimum wage salary. I don't mind sana pero may utang pa siya na lagpas 2k sa akin. Di ko na lang binibring up kasi he has no intention of paying. Malala kaya nito pag zero money pala, na para lang sa merch niya. Oh my God. Okay, may instances pa siya na bumubulong siya about me when it comes money. One very clear na bulong niya is ang kuripot ko daw pagdating sa kanya. Oh my God, ginamit ka niyang pang bank, ginamit ka talagang ATM machine. Oh my God, magjowa lang para magkaroon ginawa ka na ginawa kang ATM, na parang pang ATM machine ka lang. Nako. Lagi nagbabayad ng sporty dates namin, magpa Jollibee or Uber trips pa yan. Second, active or binibigyan niya lang ako ng attention pag nangangailangan. I heard her thesis and all did her triangulation para ma-publish paper niya. Never ako nag-acknowledge doon. Maraming pagawa siya sa akin na schoolworks since freshman siya. Pero ito lately malala na. May use of sweet words para mapagawa din pag gagawin ko na o tapos ko na nang gawin. Ayun, back to an old world na. Oh. My God, ginawa kang ATM ng human ATM, leche. Okay, si barely makes me effort na relationship namin. Magsasettle na lang ako sa bare minimum niya. Nagsasettle ako sa statements niya. Ang malaga, nandyan ako. Okay, I just want to value my time with her. Kaya lagi kong ni-insist to go here early so we can spend more time together. Pero nope, she goes here 3 p.m. then uwi ng gabi. They only see each other bi-weekly, kaya for me, I value the time we have. Also, magpapaambag pa yan dahil kulang sa pamasahe papuntang while ni face her trip pa uwi naman. See, ever since 2025 came, oh Jesus Christ, hindi na niya pinaprioritize ang relationship namin. Nag-open up na ako. Laging may excuse na busy sa OJT, super pagod kaya nagpapahinga. She continuously miss our monthly twice na. Oh my gosh. And ang malala dito, she's the one who never forgets it to 4 years. 4 years. Ilang taon na ba? 4 years na ba kayo?
Today, I asked her cool off and repeatedly said it all of it na nandun lang niya in-acknowledge and apologize on me. Ako na nagkukusa kasi 2 days na lang nakalipas. An hour ago, I was scrolling TikTok. I saw her post video. Caption na, muntikan na akong magkaroon ng pake. Parang ikaw pa yung masama. And playing victim doesn't work on this cause. I don't mind being a villain. Now, I am so confused na baka pa victim na talaga o mababaw lang talaga ang problema. I just failed to see it. Ito, may napasa ko, sabi niya, blocker and move forward. Madali mag-block, okay? Paano kung yung reputasyon mo, paano yung girl, isisirahin ka ng reputasyon mo, paano na? Diba? Ito man, baka sabihin ng yung girl na, ito manloloko to eh. Ito cheater to eh. Ganyan naman, madali sabihin ng mga babae. Para reputasyon niya. Ganyan yan, yung paikot ng mga babae. Hindi ko sinasabi na, hindi lahat ng ginagawa niya na. Kasi may tendency rin ganyan na mangyayari pag yung hututan ka na ng babae. Di ba? Tapos sasabihin niya. Tapos, paano kung sabihin niya na sirain ka na ng reputasyon? Like, for example, ganito. Na, ito kasi, TikTok yan na parang sinasabi niya, munti ka na magkaroon ng pake. Sisirain ka yan. Gagawa ng paraan para sirain ka ng reputasyon mo. Alam mo, yung mga ganyan, red flag yan. Red flag yan. At saka, hindi ko alam kung sino ba yung dito. Hindi ko alam kung ano bang dito kasi hindi pa hindi ko pa nakikita yung context yan simula pa lang. Kasi sabi niyo for 4 years, I think 4 years pa ata, 4 na ngayon. Parang 4 years na kayo niyan. Hindi ko alam yung yung 3 years, 2 years kung ano ba saan napunta. Hindi ko alam. Ano bang dahilan, di ba? Ano bang nangyari? Bakit siya nagaganyan na nagngutang, ganito? Hindi ko alam yung yung timeline yun ng 3 years, 2 years. Kasi hindi ko alam. Hindi pa siya ganun. Ako ka lang. Tapos sabi niya, nuntikan na ako nagkaroon ng pake. So, search natin. Sino ba to? Ito, Hindi ko alam kung sino to Pero hindi ko alam kung sino ito pero Okay, so hindi ko alam kung naka-private ba yan. Hindi. Tinignan ko kasi parang wala dito Okay, so hindi ko alam yung sino yun. Kasi kinuha ko yung caption ng munti kang magkaroon ng pake and public team doesn't work because I don't mind being a villain. Ano ba yung sinasabi niya dito? Dito. Playing big league doesn't work because I don't mind a villain. TikTok. So, sinerch ko. Ito. Okay, so ito ata siguro. Check ko Hindi ko alam ano dito, pero tinitingnan ko kasi yung tinitingnan ko kasi yung naglulog na, pasensya na. Minsan naghahang. Okay.
Okay. Okay, copyrighted, sorry. Sino ba pinapatahan niya dito? Hindi kasi yung billing sinasabi niya dito. Okay, hindi ko alam kung siya ba ito. Hindi ko alam kung siya yung passport na mga bad yung billing. Okay, so okay, so ito okay, so ito nakalagay dito sa may nag-comment dito, sabi niya, manipulate people frequently paint themselves and heroes their own story. So they love to twist details, so that proved will view them favorably. Ito, let's lay down the facts. Zero effort in relations. No, ang malaga nandyan ako. Hindi kasi ganun parang does not cut in any relation. Pustahan, pag yan sinama mo sa kanya, hiwalayin ka niya. Diba? No, no birthday critics or gift. Nangungutang pa sa'yo. Diba? What the F? Ask their partner to pay their own hobbies. Deadbeat partners, that's who. Tapos may utang pala sa'yo na 12K total. Pag nagawa pa niyang bigyan ng silent treatment, nakaka-bad trip yung mga partners na tingin sa wallet mo, unlimited pag ganyan. Naku. Ito, by 2025, was already check out. Andyan lang para mautusan, utangan, kulitin, gaslight sa mga whatever, emotional hard to get. At then number 5, a quick reaction you to cool off. The request suggests you hit the hardest who wants to admit emotional manipulators hated them. The big tapes pushed up on them. Nako, you dodged the bullet. Be happy you feel walking red flag. Nako, focus yourself first. Focus on your job. Save your money. Hindi ka hindi ka ATM. Sinasabi ko sa inyo. With the lessons you learn to this, you can meet a much better partner. Oo. Alam mo kung sino man nag-post to. Oo. Pumili ka sa either magiging martir ka sa ganyang respeto or manap ka na lang. Oo. Pumili ka sa ganun doon. Kasi ikaw yung, relationship mo yan. Ganyan. Dyan, pumili ka sa either sa dalawang yan. Kung martir ka o Okay? So, yun. Kasi ang mo kasi dito is, ginagawa kanyang ATM. Yun lang yun. Yung I copy baka done. Well, siguro na for me is lang you have to see the brighter side or you see the parang kailangan talaga kailangan ko talagang iwasan ng mga ganito. Alam mo yun? Kasi sabi nyo, confused na baka ma-victim talaga ako. Hindi. Ginagawa ka lang niya ATM. Yan pa lang ginagawa ATM. Tapos sa birthday, hindi niya pinansin. Parang tapos utas ang katas ka, hihiram ka ng bali. Diba? Asan yung yung sisabi? Tapos ang isabi niya, ang mahalaga nandyan ako. I don't think so. Dito pala red flag na sa akin yan yung mahalaga nandyan ako. Iiwalayin kita on the spot. Diba? Ganyan pala yung mindset mo. Tapos, tapos magpo-post ka sa social media, like TikTok, dahil sasabihin mo, munti ka na magkaroon ng pake. Tapos sa playing video, wow, nag-post ka para sa mga simpatya sa ibang tao, para sirain mo ako. Kapal na mukha mo, di ba? Di ba? Kung ako sa inyo, mga ganyan, you have to, forget the past, face the future. Yun lang yun. Kaya ako nag-alcohol dahil sa mga toxic na mga ganitong relasyon. Diba? Para mapuksa kong mga cancer, ganyan
makakansaran ninyo dahil lang sa ganyang mindset niya o yung mga ganitong mga relationship niyo, mga relasyon niyo, yung na hindi nagpapalaga sa iyo. Kung ako sa iyo, ano na lang yan, just move on na lang at at saka nandiyan naman yan eh. Ikaw naidarating yan. Sinasabi ko lang sa iyo. Yun lang masasabi ko at saka just forget yan. Ginagawa ka lang yan eh. Ginagawa niya para maging sipat siya ng ibang tao para sirain ka. I don't think so. Dapat maging statement ka rin sa TikTok. Sabihin mo, okay. Sabihin mo na lang, ginagawa mo ang ATM machine ng ganito. Diba? Buti, Reddit lang yan. At least, dito, Reddit. Pinost mo nga Reddit eh. What for kung sa TikTok yan? Nako. Hindi, nakakatakot yung mga, ang daming toxic sa mga social media, sa comment section. Dito sa Reddit eh. Di ba? Yun lang masasabi ko and see you on the next video nila. Bye. Alcohol lang kayo, sinasabi ko sa inyo.